Noong ika-21 ng Agosto taong 1986, 1,500 katao ang natulog at hindi na nagising, sila ay nahirapan sa kanilang pagtulog sa loob ng ilang minuto. Isang ulap ng carbon dioxide na mas mabigat kaysa sa hangin ang sumabog mula sa lawa ng Nias at kumalat sa buong lambak na parang isang di nakikitang alon, habang ang mga tao, hayop, at ibon ay sunod-sunod na nagkabuwal at namatay. Iniulat ng mga nakaligtas na nagising sila sa gitna ng mga bangkay, ang kanilang mga pamilya, kaibigan, at kapitbahay ay nakahiga lamang ng hindi gumagalaw, walang mga sugat, dugo, o mga palatandaan ng pagpupumiglas, kundi kamatayan lamang. Ang lawa ay nananatiling mapanganib, ang mga bagong gas ay naiipon sa ilalim. Naglagay na ang mga siyentipiko ng mga tubo upang mailabas ito, ngunit walang nakakaalam kung kailan magaganap ang susunod na paglabas o kung gaano karaming tao ang mamamatay. Katabi ng nakamamatay na lawa ay nakatayo ang Bulkang Cameron, isang bulkang may taas na 4,000 metro na sumabog ng 100 beses sa loob ng 5 siglo at aktibo pa rin. Sa taas na 2,000, sinunog ng lava ang mga nayon at pinilit ang mga tao na lumikas sa loob ng ilang oras. Iniwan nila ang kanilang mga tahanan at tumakas dala ang kanilang mga anak, marami ang nawalan ng lahat. Ngunit ang mga mapanganib na bundok na ito rin ang tahanan ng mga Gorillas sa bundok, wala pang 1,000 sa kanila sa buong planeta, at kalahati sa kanila ay nakatira dito mismo sa kagubatan ng Cameron. Ang isang lalaking gorilla ay may bigat na 200 kilo ng purong masa ng kalamnan at kayang baliin ang mga puno gamit ang kanyang mga kamay, ngunit kumakain lamang ng mga dahon at halos hindi umaatake sa mga tao. Ang Cameron ay ang buong Africa sa iisang bansa, tropikal na gubat, savanna, desyerto, mga bundok, at karagatan, lahat sa loob ng isang teritoryong kasinlaki ng Espanya. Ito ay tahanan ng 28 milyong tao mula sa 250 iba't ibang bansa, bawat isa ay may kanya-kanyang kultura, wika, at tradisyon. Ang bansa ay kahawig ng isang pinagtagpi-tagping mga tribo. Sa hilaga, pinapastol ng mga Muslim ang mga kamelyo sa disyerto sa 40 degree na init. Sa timog, inaani ng mga Kristiyano ang kakao sa gubat sa ilalim ng malalakas na ulan, at sa gitna, ang mga sinaunang kaharian ay namumuhay ayon sa mga batas ng kanilang mga ninuno. Sa isang araw, maaari kang maglakbay mula sa nakapapasong disyerto patungo sa mga bundok kung saan ang temperatura ay bumababa sa 0 sa gabi, ang klima ay nagbabago ng napakalaki na parang tumatawid ka sa ilang mga bansa. Ang Cameron ay may 280 wika, mas marami kaysa saan man sa Africa sa ganito kalaking lugar. Ang mga tao mula sa iba't ibang rehiyon ay hindi nagkakaintindihan. Ang dalawang opisyal na wika, Pranses at Ingles, ay ginagamit lamang sa mga lungsod. Sa mga nayon, ang bawat tribo ay nagsasalita ng sarili nitong wika na tanging sila lamang ang nakakaalam. Ang mga kagubatan sa timog ay tahanan ng mga baka pygmy na may taas na 6 na talampakan at nangangaso gamit ang mga palasong may lason, at kilalang kilala ang kagubatan kaya't naamoy nila ang pulot-pukyutan sa pamamagitan ng amoy nito mula sa milya-milya ang layo. Ang mga pygmy ay hindi nagtatayo ng mga bahay, natutulog sa mga kubo na gawa sa mga dahon, at naglalakad ng walang sapin sa paa sa mga tinik at bato. Para sa kanila, ang gubat ay tahanan kung saan mayroon silang lahat ng kailangan nila upang mabuhay. Milyon-milyong tao ang dinalang alipin mula sa baybayin ng Cameron. Isa ito sa mga pangunahing sentro ng kalakalan ng alipin sa Africa, isang bangungot na tumagal ng 300 taon. Banihag ng mga lokal na pinuno ang mga tao mula sa mga kalapit na tribo at ipinagbili sila sa mga Europeo para sa mga baril. Naglaho ang buong nayon sa magdamag, nagkawatak-watak ang mga pamilya magpakailanman. 50 tao ang ikinulong sa isang hukay na walang ilaw, pinakain ng mga tirang pagkain minsan sa isang araw. Marami ang namatay sa sakit bago pa man sila makasakay sa mga barko, at ang kanilang mga bangkay ay itinatapon sa karagatan. Ipinagbawal lamang ang kalakalan ng alipin noong huling bahagi ng ika-19 na siglo, ngunit sa loob ng ilang dekada pagkatapos, ang mga tao ay ipinupuslit palabas, at maraming pamilya ang hindi alam kung saan nawala ang kanilang mga ninuno. Noong 1884, sinalakay ng Alemanya ang Cameron na ginawang isang malawak na plantasyon ng bansa kung saan nagtrabaho bilang mga alipin ang mga Aprikano. Ang mga tao ay pinapasok sa paggawa ng riles, pinilit na magtrabaho ng 14 na oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo, at ang mga tumanggi ay agad na binaril sa harap mismo ng ibang mga manggagawa. Pagkatapos ng unang digmaang pandaigdig, natalo ang Alemanya at nahati ang Cameron, 80% ang napunta sa Pransya, 20% sa Britanya. Ang dalawang bahagi ng bansa ay namuhay ng magkahiwalay sa loob ng 70 taon na may magkakaibang batas, wika, paaralan, at pera. Ang pagkakahating ito ang naging pangunahing problema na patuloy na nagwawasak sa bansa. Noong ika-1 ng Enero taong 1960, naging malaya ang Cameron, ngunit sa halip na kalayaan, nagsimula ang 15 taong digmaang sibil.
Hindi magkasundo ang panig ng mga Pranses at Britanya, nagpatayan ng mga tribo at pinatay ng mga gerilya sa gubat ang lahat, sibilyan man o sundalo. Patuloy na kinontrol ng Pransya ang bansa sa pamamagitan ng mga puwersa nito at nanatili ang mga sundalong Pranses sa Cameroon na pinaslang ang mga hindi kanais-nais na politiko. Ang kalayaan ay nasa papel lamang. Sa buong digmaan, 100,000 tao ang namatay, buong rehiyon ang sinunog at ang mga hukay na puno ng mga buto ng mga biktima ng massacre na iyon ay matatagpuan pa rin sa mga kagubatan. Naging tanyag sa mundo ang Cameroon dahil sa kanilang football. Ang pambansang koponan ay nanalo ng 5 beses sa African Cup of Nations at naging unang koponan ng Africa na nakarating sa quarterfinals ng World Cup. Noong 1990, tinalo ng mga Cameroonian ang world champions na Argentina 1-0 at nagulat ang buong mundo na kayang talunin ng isang koponan ng Africa ang mga bituin. Si Samuel Eto'o ay umiskor ng 300 goals sa kanyang karera, naglaro para sa pinakamahuhusay na club sa Europa at naging isang alamat, ngunit palagi siyang bumabalik sa pambansang koponan ng Cameroon bilang kapitan. Kapag naglalaro ang pambansang koponan, ang buong bansa ay napapahinto, walang tao sa mga kalye, lahat ay nakadikit sa kanilang mga screen. Sa mga sandaling ito, kahit anong tribo o rehiyon ka man nagmula, lahat ay sumusuporta sa Cameroon. 42 taon nang walang patid na pinamunuan ni Paul Biya ang bansa, naupo siya sa kapangyarihan noong 1982 at nananatiling pangulo sa edad na 72. Ang mga halalan ay ginaganap tuwing 7 taon, ngunit iisa lamang ang nananalo, si Biya ay nakakakuha ng 80% ng boto. Ang oposisyon ay nakakulong, ang mga mamamahayag na hindi komportable ay pinapatay, at ang mga protesta ay dinudurog ng mga tangke. Ang pamilya ng diktador ay nakatira sa mga palasyo sa Paris, ang kanyang asawa ay gumagastos ng milyon-milyon sa mga damit at alahas, ang kanyang anak ay nagmamaneho ng isang gintong Bentley, at ang mga ordinaryong mamamayan ay nabubuhay sa $2 sa isang araw. Ang korupsyon ay isang sistema sa Cameroon, kailangan mong magbayad ng suhol para makakuha ng trabaho, magbayad ng doktor para sa paggamot, at kahit para maipa-enroll ang iyong anak sa paaralan, kailangan mong magbigay ng pera sa guro. Sa Hilagang Silangan, ang mga teroristang Islamiko na Boko Haram ay pumapatay ng mga tao linggo-linggo, sinasabog nila ang mga paaralan, dinudukot ang mga bata, at sinusunog ang mga nayon na ikinamatay ng 10,000 katao. Itinuturing ng Boko Haram ang edukasyon na isang kasalanan, kaya inaatake nila ang mga paaralan at pinapatay ang mga guro. Libo-libong bata ang hindi pumapasok sa paaralan dahil natatakot silang mamatay. Sa kanluran, isang pangalawang digmaan ang nagaganap na ay humiwalay ng mga rehiyon ng Ingles, ang mga separatista ay nakikipaglaban sa hukbo at 6,000 katao ang namatay sa loob ng 7 taon na walang nakikitang katapusan. Sinusunog ng mga tropa ng gobyerno ang buong nayon, pinahihirapan ng mga sospek, binabaril ang mga nagpoprotesta, kinikidnap ng mga separatista ang mga opisyal at sinasabog ang mga istasyon ng pulisya, walang mga patakaran sa digmaang ito. Ang Cameroon ay nagbobomba ng langis mula sa karagatan at kumikita ng bilyon-bilyong dolyar taon-taon, ngunit kalahati ng populasyon ay nabubuhay sa kahirapan at walang nakikitang senyales ng perang ito. Ang langis ay pagmamayari ng mga dayuhan at pamilya ng Pangulo, ang mga kita ay napupunta sa mga account sa Europa, at ang mga tao ay nabubuhay ng walang kuryente, malinis na tubig, o mga kalsada. Ang bansa ang panglima sa pinakamalaking producer ng kakao sa mundo, lahat ng tsokolate sa Europa ay gawa sa mga butil ng Cameroon, ngunit ang mga magsasaka ay kumikita ng wala pang $1 sa isang araw. Ang mga batang 6 na taong gulang ay nagtatrabaho sa mga plantasyon ng kakao, nagdadala ng 30 pound na sako at nagpapakahirap sa araw sa loob ng 12 oras, karamihan ay hindi pa nakakatikim ng tsokolate na gawa sa kanilang sariling kakao. Sa angkatlo ng lahat ng mga bata sa Cameroon ay nagtatrabaho sa halip na pumasok sa paaralan, sila ay ginagamit sa mga plantasyon, sa mga minahan, sa mga lugar ng konstruksyon, at ibinibenta sa mga alipin sa tahanan. Ang mga batang babae na 8 taong gulang ay ibinibenta sa mga lungsod bilang mga kasambahay, nakatira kasama ang ibang mga pamilya, nagtatrabaho ng 20 oras na shift, binubugbog at hindi pinapayagang lumabas, at marami ang hindi nakikita ang kanilang mga magulang sa loob ng maraming taon. 500,000 Cameroonian ang nahawaan ng HIV at 50 tao ang namamatay dahil sa AIDS araw-araw, karamihan sa kanila ay mga kabataan na wala pang 40. Walang pera para sa paggamot, mahal ang mga gamot, siksikan ng mga ospital, at maraming taong nahawaan ng nurses uri lamang kapag huli na ang lahat. Ang Golpo ng Guinea sa baybayin ng Cameroon ang pinakamapanganib na lugar para sa mga barko sa planeta. Ito ang nakararanas ng mas maraming pag-atake ng mga pirata kaysa saan man sa mundo. Ang mga pirata na nakasakay sa mga speedboat ay umaatake sa mga tanker ng langis, binibihag ang mga tripulante, at humihingi ng milyon-milyon para sa kanilang paglaya. Kung hindi sila magbabayad, pinapatay nila ang mga mandaragat at itinatapon sila sa tubig. Sa nakalipas na 10 taon, nakasamsam sila ng 300 barko at dinukot ang libo-libong tao. Nagpatrolya ang mga barkong pandigma sa katubigan, ngunit halos linggo-linggo ang mga pag-atake.
Maraming pirata ang dating mangingisda, inaalisan ng mga dayuhang trawler ang baybayin ng mga isda na nag-iiwan sa mga tao na walang maipakain sa kanilang mga pamilya, kaya bumabeling sila sa pagnanakaw ng mga barko. 100,000 kabataang Cameroonian ang umaalis bawat taon, tumatakbo sila patungong Europa patawid ng Sahara at Mediteraneo. Libo-libo ang namamatay sa daan, ngunit hindi nito napigilan ng iba. Walang mga trabaho para sa mga kabataan kahit na may degree sa universidad, ang iilang trabahong makukuha ay nakukuha lamang sa pamamagitan ng mga koneksyon o suhol. Ibinibenta ng mga pamilya ang lahat ng kanilang mga ari-arian upang bayaran ng mga smuggler. Ang mga kabataan ay dinadala sa mga truck sa disyerto kung saan sila namamatay dahil sa init, pagkatapos ay isinasakay sa mga bangkang lumulubog. Ang mga nakakarating sa Europa ay ilegal na namumuhay, nagtatrabaho para sa mga sentimo, natutulog sa mga istasyon ng tren, ngunit nagpapadala pa rin ng pera pauwi dahil mas mabuti na ito kaysa sa magutom sa Cameroon. Namuhunan ng China ng $15 bilyong sa Cameroon sa loob ng 20 taon, nagpapagawa ng mga kalsada, daungan, stadium, at dam, ngunit kapalit nito, kinukuha nila ang lahat ng yaman. Pinuputol ng mga kumpanyang Chino ang mga kagubatan at ipinapadala ang mga troso, 30% ng gubat ang nawala sa loob ng 10 taon at ang mga bihirang hayop ay namamatay kasama ng mga kagubatan. Nahuli ng mga barkong pangisda ng China ang halos lahat ng isda sa baybayin at ang mga lokal na mangingisda ay nawala ng trabaho dahil ang kanilang maliliit na bangka ay hindi kayang makipagkumpetensya sa mga industrial na plata. Bilyon-bilyon ang utang ng Cameroon sa China at hindi nila ito mabayaran, kaya kinukuha ng mga Chino ang mga daungan at minahan, nawawala ang kalayaan ng bansa at nagiging isa na namang kolonya ng China. Napakalaki ng potensyal ng Cameroon, langis, kagubatan, karagatan, matabang lupain, milyon-milyong mahuhusay na tao, ngunit lahat ay ninakaw at winasak ng korupsyon at digmaan. Ang diktador ay 72 na, hindi siya aalis, walang kahalili, walang nakakaalam kung ano ang mangyayari pagkatapos ng kanyang kamatayan, maaaring sumiklab ang isang bagong digmaang sibil sa pagitan ng mga tribo. Tumatakas ang mga kabataan, nasusunog ang mga kagubatan, lumalaki ang terorismo, lumalaki ang utang sa China, lumalala ang sitwasyon bawat taon at walang pag-asa para sa pagbabago. Maaaring umunlad ang Cameroon, ngunit para mangyari yon, kailangan natin ng mga tapat na pinuno, pagtatapos ng mga digmaan at hustisya. Wala pa sa mga ito ang nangyayari at hindi pa malinaw kung kailan ito mangyayari. Kung nakita mong kawili-wili ito, mag-subscribe para hindi mo makaligtaan ang mga bagong episode. Pinapanatili namin itong maikli at diretso sa punto.